Okay mga lods, welcome back to another content and boy, meron akong kwento! Hindi kasi merong post dito kasi, sabing ganon. Hawig daw ni Juni Boy. Ito. Totoo yung maganda, pinatay talaga Sobra naman kayo. Yung mga comments talaga eh. yan. Yun ang size niya. Meron din siyang shorts. Undershorts niya is merong supporter. Totoo yung maganda, pinatay talaga yan. Yun ang size niya. Nag-sign up the cross ba si ate? Sabi nung nag-isang nagko-comment dito. Ang akin lang, hindi naman ayos lang naman yan. Kung yan yung paniniwala nyo, you are free to believe what you want to believe as long as hindi naman kayo nakakasakit ng kapwa nyo. Now, ang isa pong kritisismo ng mga tao dito, kasi nga po, di ba, hindi na ba hustisya yung usapan natin? Kasi nga, di ba, gumugulong na naman yung kaso and si Coach Tab and yung mga ibang members niya nakasuhan na sila ng homicide. And then, ang nagiging focus kasi ngayon ng pamilya ni Rene is to monetize this or naging negosyo na ba siya? Okay, so straight up, sasabihin ko po sa inyo, tingin ko wala naman pong mali doon. Real talk yan, wala naman pong mali doon. Bakit kanyo? Kasi una, yung alaala ni Rene sa perspective ng internet, napaka short-lived lang yan. After isang linggo, after 2 linggo, wala na. Tapos na yung hype, di ba? Makaka-move on na tayo sa ibang bagay. So habang mainit pa yung issue na to, edi make the most out of it, di ba? And hindi lang yan, nag-e-extend na kasi yung kasikatan ni Rene. Eto, isa yan, di ba? Kita nyo, nagkaroon pa ng bayanihan. Di ba? Tinayo si Rene, ginawang rebulto, di ba? Ginawang, ano yung tawag niya? Statwa. Rebulto, tama. Yun ba yung doon? Tapos grabe yung ayan eh. Tapos meron kasing meme dito. Eto, Rene Peanut Butter Bone niya. Okay. Ang nangyari is eto, yung kapatid niya, eto, seryoso to, may peanut butter house na ginawang branding yan, okay? Ayan yung kapatid ni Rene, napakinggan natin to. Grabe nga, di ba? Ay, Bisaya, hindi ko naiintindihan, pasensya na. So, siguro yung tanong ng marami dito, kung buhay pa ba si Rene, gugustuhin niya bang gawing brand yung pangalan niya? Ang sagot dito, sa tingin ko hindi siya magagalit as long as yung pamilya niya yung nakikinabang. Ang isang problema ko lang kasi rito, like merong mga reports kayo na lang ang maghanap. May mga ibang mga tao na nagbebenta ng merch ni Rene na hindi naman kayo kaano-ano, mahiya naman kayo kahit konti. 'Di ba? Pwede siguro content kasi etong content na to, nagre-react lang tayo kung ano na nakikita natin publicly. Pero ibang bagay, yung gagamitin mo yung mukha ng tao, ipiprint mo sa t-shirt tapos ibebenta mo. Hindi mo naman kaano-ano yun eh. Sabi ko ang ganun, sana lagyan mag-patent nila yan, kumuha sila ng intellectual property dito sa image ni Rene para sila lang ang pwedeng gumamit. Kasi okay lang naman yan sa akin eh. Kasi hindi naman yan forever eh. Pero putya, nakaka-frustrate. Tingnan natin yung iba. Pero eto, tingnan nyo to. Yan eh. Binisirmahan pa ng mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya at naging mini celebrity na rin sila dahil sa kuya nila. I think matutuwa si Rene dyan, di ba? Oh my gulay. Eto, ano ba to? Hello, sino po yung... Ito yata yung nanay niya eh. Nagbebenta sila ng ng mga collectibles ni Rene. Dumalo sa 40 days ni Rene Clark Batalbon niya. Ito po yung namin mga collection po. At saka mga notebook po. Ito, magandang tanong rito. Hanggang kailan daw siguro nila i-monetize itong pagkamatay ni Rene? Ang sagot dyan, as long as they can, of course. Pero yung peak niyan, siguro, give it a month. Pinaka-peak niyan, 1 buwan. Tapos after nun, wala na. Bababa na yung sales, tapos may-stagnant na kasi hindi na pinag-uusapan ng tao. Kaya ako, siguro, tulong ko na rin sa kanila to na pag-usapan ko, di ba? Kasi kahit papaano, may reach naman ako sa social media. At saka, ako kasi gusto ko talaga silang kumita rito. Kasi mga lods, after nito, wala na.
Wala na si Rene para suportahan sila. Ano yun? I'm just a kid with a dream. Gumanon, yun yata yung quote ni Rene, di ba? So, okay lang yun. Huwag nyo silang puntusan. Huwag nyo puntusan yung pamilya. Kung minomonetize nila itong buhay ni Rene. Kasi hindi naman natin alam kung yung mga, kung magiging magaling na basketball player ba yung dalawang magkapatid di ba? Anyway, tuloy natin. Notebook. Ito po, notebook din po. Tapos, available po ito Pang tindi sa tent namin. Parang gusto ko talagang bumili. Parang sa kayo nakakabili niyan. Ang hirap kasi, palagay ko, wala pang online shop sila nanay. Sana matuto sila. Parang official Rene merch store, di ba? Okay na yun. Ako para sa akin, 100% good ako dyan. May Butterbonia collection po na nakalagay. Doon po kayo bumili po. Thank you po. Marami po kaming ibibenta, mga jersey at saka t-shirt. Mga Di ba? product. Katulad nito, Ang dami. po. Ano ba yung sinasabi niya? Gatas. Gatas. Okay lang yun. Mga Lods, paulit-ulit tayo rito. Basta yung pamilya ang buwan nagbebenta, okay lang. Kasi after nyan, wala na tol. Diba? Okay na yan. Huling regalo sa kanila ni Rene yung ganyang bagay. Huwag kayong magalit. Pagbigyan nyo na. O tuloy. Yan po. Dami. Tingnan natin yung iba. Ito, ano ba to? Diyos ko Lord, ano bang pinagagawa nila dyan? Teka. Ano to fine-favorite ko na kasi ito. Tingnan natin. Yung bahay. Yung bahay naging parang museum na Pwede, libre pasok pero may nagbibenta sila ng merch. Diba? Galing din ng nanay kasi at least naisip nung nanay yan. Ayan Tapos punong-puno ng vlogger, di ba? Pucha. Eto, tingnan nyo. Alam nyo ba Yung mga kapatid niya, naging na sumikat na rin. may isang pagkain na pinangalan nga kay Rene Butterbonia? Oo guys, tama ang narinig nyo. Ngayong araw nga, nandito nga tayo sa launching nga ng isang product na pinangalan nga kay Rene Butterbonia na isang pumanaw na isang basketball player dito sa Talacogon. Inimbitahan Another question or another idea na nakita ko sa comment section. Kung di ba na kasi inuulan na to ng memes, inuulan na to ng mga produkto na ganito, nakakalimutan ba natin yung pagsik nila ng justice? Ang sagot doon, hindi. Tingin ko gumugulong pa rin yung case na yun Pero habang gumugulong yung case na yun, let's not fault the family for trying to improve their lives, di ba? Kasi yung makukuhang revenue niyan, sa kanila din naman mapupunta yan sa pang-araw-araw nila. Di ba? Hindi naman sila siguro makakabili ng mansion dyan. Pero at least giginhawa yung buhay nila. And not permanently Di ba? Sakto lang. Kasi yung buhay ni Rene, meron niyang peak Nagpipik na siya ngayon After nun wala na. Di ba? Mahirap talaga yung sitwasyon nila. Tingnan natin. Ito. Ito po, grape magnet. May magnet pa, grabe. Pag magbenta po ako nito, lagyan ko pa ito ng ano po namin sa DTI, permit namin, at saka logo po. Ito po ay sample ko po ito. Parang yan, pinibenta nila ay baka business-minded lang si nanay, di ba? Nawalan siya ng anak di ba? Meron nag-comment dito, babasahin ko. Parang ang weird idikit ng ref ng family picture. No? Hindi naman. Hindi mo na ididikit mo siya kunyari oo nga naman. Saan mo ilalagay yun? Ang sakit sa bangs, my God. Oo nga naman. Kailangan siguro meron silang product specialist dyan para sabihin kung ano yung ibinebenta, di ba? Aray ko, Lord, patawarin talaga. Ay, nako. Ito ano to?
Ayan sila patuluga, si Rene Ginig, si Adili. Abot yun sila din sa Hong Kong. Oh, ito, may Sige, favorite ako natin. wala ko itarong tulog. Aray ko, politics. Ay, nako. Ang tataba ng utak ng mga gumagawa nito, man. Like, alam ko naman na wala silang kikitain dyan, pero they just post, di ba? Ito, tingnan natin to. Naging celebrity, why though? Okay, so again, let's end this kasi okay na tayo rito napag-usapan na natin. So may karapatan ba ang pamilya na pagkakitaan ng legacy ni Rene? Oo, may moral limitation to. Well, in terms of moral limitation, I don't think anyone can question the family. Kasi kay Rene yan Some people are arguing, Nico, ano ba naman yan? Parang ginagamit nila, gatas na. Rene, hayaan nyo na ito mga tol. Hindi naman permanent yung kasikatan na yan Eventually, like anything sa internet, mawawalan din ng hype yan. Pag nawalan ng hype yan, di back to normal yung buhay nila or at least yung normalcy ng buhay nila. And ang iba lang mga lods, yung normalcy na yon is wala na si Rene. Diba? So, probably, kung may extra money kayo, bili kayo ng Rene Butterbonia cologne, sabihin niyo sa akin kung mabango, or bumili kayo ng mga binibenta nilang sticker ni Rene, and then that's it, diba? Support them as much as you can. Kasi yun na lang yung alaala ni Rene, diba? At least ngayon, meron silang konti for a year maybe or 2. And then, after nun, wala na si Rene. Ito na lang yung katangi-tangi nilang alaala kay Rene na at least hanggang sa kamatayan niya is tumutulong sa kanila. Let's give it to them. Kahit na nakakatawa yung, boy, let's give it to them, boy! Meron akong kwento. Ayan lang naman po. Kaya mga lods.